brown. At yung katawan nila may breastplate. Tapos yung yung bayan sila, yung ngipin nila gaya sa leon, sa yung buhok nila gaya sa babae. At sabi nga dun, sila, may buntot din, sting ng scorpion. At sabi dun, sila yung magpapahirap dun sa taong may iwan dito na walang tatak ng Diyos. At sabi nga dun, yung napapanood natin mga ngayon, reality sa mundo, katulad ng kasiduhan ng mga palabas, mga imaginary tao, mga kung ano yung mga creature na lalabas sila ng lupa. Ganun yung mangyayari sa time ng tribulation. Kung ano yung napapanood natin ngayon, may kita natin sa tribulation yung mga naiiwan. At sabi nga niya doon, sila, pagdating naman yung trumpet, yung 2,000 horsemen. Sabi ni Brother Ronnie Milebo, hindi siya tawag doon, literal. At sabi niya doon, yung 2,000 horsemen, iba pa siya dun sa locus na lalabas. Yun yung, kapag pinakawala na yung pang-pitong angel, yung 4 wings, nalabas sila sa Euphrates River at yun nga pakakawalan yung 200 horsemen. Na yung 200 horsemen, naman sila mga 70 na sabi niya yung mga Roman Empire na dati nagpahirap sa mga Jew. At muli, sila ngayon yung gagamitin para magpahirap. Tapos yung buntot nila, yung pinakagulo niya, yung parang spin, gaya doon sa sabi niya, look like a serpent sa Garden of Eden. Yun. Ito sa akin. First ko yung nabasa ko kasi ang pag-agot ko ng booklet ko, Turn on the Light. Doon po, nakalagay doon, sabi ganyan, yung mga tao, nire-reject nga nila si Jesus Christ, di ba? Yung word of God, nire-reject nila. Sabi ganyan, halimbawa, may isang tao daw na, tawag ito, ayaw nito masinagan ng liwanag ng araw, ayaw na masinagan. Ano daw yung isipin natin ng mga tao? Halimbawa, yung tao na yun, ang gagawin niya, magsusud siya ng shade, tapos magsusud siya ng pupunta siya sa may basement nila, dun siya magkukulong habang buhay. Sa isip nyo natin mga tao, kapag physical na pag-uusapan, ang isipin nyo natin, may sira sa utak yung tao na yun, para bang may pakaan sa kanya, may something wrong sa pag-iisip niya gano'n. Tapos sabi na yan, gano'n din daw sa salita ng Diyos. Yung mga tao na nire-reject yung salita ng Diyos, hindi pinapansin na, yung mga tao ayaw mas naganda ng salita ng Diyos, so kahit makarinig man lang ng konting word of God, tapos ang ginagawa daw, iniiwasan yung salita na yun, ibig daw sabihin, may mali daw sa kanila. Sa paningin ng Diyos, nakikita daw ng Diyos na yung mga tao daw na iniiwasan yung tama naman na katuruan, tapos hindi nga nila kayang i-prove, sabi niya doon, kailangan di ba nga sabi, magpo-prove tayo. Ang nangyayari daw doon, parang sabi nila, balo daw yung tao na yun, may sira sa pag-iisip. Ganun din sa atin, di ba sa training natin, minsan, may mga binibigay sa atin na training dun sa may hukuming class natin, tapos ang ginagawa naman natin, iniiwasan natin yung training na yun. Ang ginagawa natin, sabi, para bang mapag-usapan namin ni Papa, ang ginagawa din natin, inire-reject natin yung mismo yung Holy Spirit na yung anointing ng Diyos sa atin. Sabi nga ni Papa, na halimbawa daw na tayo, if ever na may ibinigay doon sa atin na message yung Diyos, may pinapagawa sa atin yung Diyos, sa tingin natin, para sa atin na yun, sabi niya, huwag daw natin bibitawan yun, kasi once na tinanggal daw yun ng Diyos sa'yo, hindi niya na ibabalik yun sa'yo. Kaya nga po sabi ng Papa ko, yung about sa literature, pagpatuloy daw namin, kasi pag tinanggal daw sa amin yun ng Diyos, ibinigay sa iba, hindi na daw po yung makakabalik sa amin. Kaya ibig sabihin talaga, yung mga pinanghahawakan natin ngayon na ministry natin, kahit kakaruntot na, kahit malis lang, panghawakan natin, kasi kapag tinanggal yun ng Diyos, baka hindi na tayo bigyan na kahit yun lang po. Nabasa ko. But hindi ka nabasa ko yung pamagat. Kasi hindi ka nabasa yung book 5, hindi ko matapos. Bali sa, point of view sa book 5 yung nababasa. Gusto lang sa book 4, pumunta siya dun sa may lugar ng Vatican? Roma. Sa Roma, hindi. Di ba nakapunta rin siya sa lugar ng Vatican, bali na pasok niya yung loob, makita niyo yung mga litrato ng mga nakalagay doon.
Pero mayroon siya nakausap sa isang tao na sabi, kapag umalas ka isang bata, kailangan saligan niya yung kamay dito. Sabi, banal na ama. May sasabihin niya. Kaya sabi ni Brother Batman, huwag na lang siyang humarap din sa baba kasi hindi siya maaaring humalik doon sa baba at sabihin ng banal na ama. Ang sinasabi niya, walang ibang banal kundi yun. God, lang sa taas. Sabi niya, hindi maaaring tuloy na banal na ama yung papanahaligan mo sa kamay at lulurang ka ba? Nakakalik. Yun. Sabi niya, hindi niya gagawin yung kaya sabi niya, huwag na lang sila makipagsikat sa baba kung kinancel niya. Kasi nga, kapag nakita nga niya yung gagawin niya yung ginagawa ng mga katoliko. So, lumipad siya na ibang bansa, doon naman siya nangaral. So, ito naman yung i-report ko doon sa mga ginawa natin sa Tagisan class. So, sa Tagisan class, kautihan kami kasi, awag doon, ako, Oiling, Paulo, si Dunyo, Ate Lisa, Yermion, Maika, sa kasi Ate Bele. Kami na lang yung nag-start ng class kasi doon sa gawain doon, kailangan matuloy yung gawain tuloy sa Sabado, hindi pwedeng maputol. Bali, sa isang ceremony, tapos nilecture ko naman yung about na nangyari ng Friday na yung first time. Kung yung gagawin mo kapag pinapanood mo yun. So, okay naman yung nangyari doon sa Tagisan class kasi yun yung tinapik ko na rin. Bali, 10 minutes lang. Kasi nga, nagmamadali sila, kailangan nila umalis na after 3. So, yun lang. Pagod doon naman sa nabasa ko, iba-iba ng pabuklit na isa pa, yung cancer. Ikaw ba'y natatakot magkaroon ng cancer o may cancer? Ang sabi niya doon, hindi mismo siya nagsalita nun. Bali mga testimony lang ng mga tao na pinagaling niya doon sa may cancer. So, ang haba po ng pangalan, hindi ko po matandaan. Kasi, tawag doon, mga taga-ibang bansa yung pangalan na hirap i-memorize kung tatandaan pa o sila. Marami doon na nakalagay kung saan sila may karoon ng cancer. Pero, hindi nila tinanggal yung cancer nila, mismo pinabayaan lang nila sa katawan nila. Kasi nalindigan sa sarili nila na yung cancer na yun, mamapagaling ng Diyos sa pamamagitan ng drink nila. So, kapag naman, ang nangyari doon, yung cancer na may tao, pinapakita sa kanila may vision, at sinasabi ko lang sila kung ikaw pupunta, doon makikita nila isang tao matapagapuan. Walang iba kung hindi Banner. At yung mismo yung magpapagaling sa cancer nila. Ang makikita mo lang doon sa kanila, sabi niya doon sa uli, yung mga tao na sulat ng sa dulo. Sabi, trusting to God. Sabi niya doon, yung kailangan, yung faith mo, huwag kang manalig sa yung sarili mo. Kundi, sabi doon, kailangan magtiwala ka lang sa kanya